For as our God is able to deliver thee. Amen. His grace is sufficient for me. Amen. Amen. Maraming pagkakataon tayo po'y sinusubok, pero ang biyaya ng Diyos ay laging sapat sa ating buhay. Amen? Amen. His grace is sufficient. Verse. Many times I've tried and tested as I travel day by day, oft I meet with pain and sorrow, and there's troubles in the way. But I have a sweet assurance that my soul the Lord will lead, and in Him there is strength for every need. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. Oh, what joy! And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. When the tempter brings confusion and I don't know what to do, on my knees I turn to Jesus. He'll always see it through. Then despair is changed to victory. Every doubt just melts away, and in Him there is hope for every day. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Oh, His grace is sufficient. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. Oh, what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Trust in the way. Amen. Amen. We will walk with the Lord in the light of His word with the glory He sheds on our way. First verse. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, and there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. That a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Sing on! Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we
share, but our toil we not richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but this blessed is trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. On the last, but we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kayo po ay iyong dinala dito po sa Bahay Sambahan upang ikaw ay sambahin at papurihan, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan, upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon, ng buong puso namin, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa inyo pong kabaitan. Tunay, Panginoon, na upang masumpungan namin ang kaligayahan, ay dapat kaming magtiwala sa iyo at sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpalago sa amin bilang mga Kristiyano, pag po ay magaling pagkapala dito po sa loob at labas ng simbahan, Panginoon. At nilapit po namin ang aming mga kapatiran na wala ngayon, mga nasa daan, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at makarating po sila sa kanilang patutunguhan ng ligtas. At kayo po magpala sa panambahan ngayong gabi at bigyan niyo ho kami, Panginoon, ng puso na handang matuto at bukas na pag-iisip, Panginoon, upang kami ay lumago. At lahat na ito, Panginoon, ay pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at atin pong basahin ang Luke chapter 21 verses 1 to 38. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 38. Verse 1, at siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabayang yaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na dooy naghuhulog ng 2 lepta. At sinabi niya, sa katotohanay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng kanilang labis. Datapot siya sa kanyang kasalatan ay inuhulog ang buong kaniyang ikabubuhay na nasa kaniya. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kaniyang sinabi, Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nangakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. At kanilang itinanong sa kaniya na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit na mangyari ang mga bagay na ito? At sinabi niya, Mga ingat kayo na huwag kayong mga ligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo'y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak, sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila,
magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng malalakas na lindol, sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Datapwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patotoo ninyo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, no huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring magsalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Datapwat kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang, ang mga kapatid, ang mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang iba sa inyo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Datapwat pagka nakakita ninyong nakukubkob na mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy, ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalihing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo na sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na nangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao.
At araw-araw ay nagtuturo siya sa templo at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olivo. Sabay-sabay po tayo sa verse 38. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanila. Pagpalaan Kanya. po pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming po tayo makaupo.
peace of love. Kaya pala ganyan ka, sister. Alam mo, ikaw yung masterpiece eh. Amen. Lahat po tayo, masterpiece. Ano? Amen. Kaya walang accident. Walang second rate na ginawa ang Diyos. Lahat tayo first class. Kaya wag tayong, iba-iba lang ng karanasan ng tao. Iba-iba lang ng kinamulatan na pamilya. May pinanganak sa banig, may pinanganak sa kutsyon, may pinanganak sa waterbed. Pero bilang persona, bilang tao, equal. Lahat mahalaga. May matangkad, may maiksi, may habaan, may maiksian. Pero pantay-pantay ang halaga. Ayan. Merong small, big, extra large. Pero ang tao lahat, iisa ang pinakita ng Panginoong Hesus na kahalagahan. Sa krus ng Kalbaryo, parang ikaw lang. The same. That's the best. Kaya nagpapasalamat tayo. Kaya lang, as time goes on, yung design, yung plan ng ating Panginoon ay hindi natin na-maintain. Diba? Yun ang naging problem ni Eva at ni Adan. Hindi nila na-maintain yung daan na dapat nilang lakaran. And so, pinanganak tayo na taglay na natin yung kalikasang marupok. Taglay na natin yung puno ng kadiliman ng ating buhay, ang ating isip, ang ating likas. So what can you expect sa katulad natin? Di laging ang hakbang natin ay malayo sa Diyos. Hindi naman natin alam kung paano makikipagkasundo, paano lalapit. Nagising lang tayong may relihiyon at sa relihiyon na pinanagis na natin, akala natin yun ang tama. Siyempre, nakita naman natin ang mababait na tao sa paligid natin, gumagawa ng mabuti, masisipag, maganda ang work ethics, good citizen, responsible employees, employer, businessmen, and so on. So we appreciate yung mga tao sa paligid natin, not knowing na by nature, spiritually, tayo pala ay kaaway ng Diyos. By nature. Ang mga tao ay kaalit ng Diyos, hindi natin alam. So naglalakihan tayo na akala natin, parang parang nangyayari sa atin, di ba? Maganda tayong tignan, but in the sight of God, we are spiritually dead. In the sight of God, we are spiritually dead. We are all decaying ang ating nature. Tayo corrupt. Pero maganda tayong tignan. Naliligo, nag-aayos, nag-aaral, and so on. Maraming magaganda. Kung titignan natin sa pagkataong level ng pagiging tao sa laman, pero kapag nung malaman natin ng Bible at bigyan tayo ng Panginoon ng spiritual light, at nagkaroon tayo ng spiritual eye-opening, at iminulat niya, nasabi natin na once I was blind, but now I see. Kaya ngayon, nag-iba ang tingin natin sa sangkatauhan. Dati parang sapat na, tanungin mo ang psychologist, sociologist, psychiatrist, mga doktor, mga abogado, mga politiko. Parang nung una, nasa kanila ang sagot eh. Parang yun ang natin, kinamulatan natin. Kasi we get our source ng information dito sa material universe, sa material world. At yan ang ating source of information, so we trusted science, technology, ganyan, academics or education, pinag-aralan na at yan tayo umaasa, yan ang buhay. So alisin natin yung muling kapanganakan, yun ang buhay natin. Pero nang tayo po'y maligtas, nagbago, nakita natin, hindi pala ito ang talagang kaharian, hindi lang pala ito kingdom of men na dapat nating maunawaan at sundin at patakaran ng kaharian ng tao. Nakita natin na ang Diyos pala ang talagang hari
at siya may paghahari na dapat nating malaman ang batas sa kanyang kaharian. At nung malaman natin, nakita natin kung gaano tayo ka-enable. We are unable. We are incapable. Hindi natin kaya ipamuhay yung batas ng kaharian ng Diyos. Then natin pinaunawa sa atin na tayo mga makasalanan, kailangan natin ipanganak na muli. Kailangan natin na mabuhay espiritual at tahanan ng Espiritu ng Diyos at kailangan natin ng gabay ng salita ng Diyos. Doon nagsimula na si Kristo ay ating makilala na siya lang ang pwedeng magligtas sa atin. At nang magtiwala tayo kay Kristo ang tagapagligtas, then that is the beginning na tayo ay nabuhay sa paningin ng Diyos. Ngayon po, ang ating pagtutuunan ng pansin, sapagkat ito kailangan ng ating bayan, let's go to Psalm chapter 37, verses 23 and 24. Psalm 37, 23 and 24. Tayo po ay magsitayo, basahin natin bago tayo manalangin. Sabi po rito sa 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Amen. A good man we should be. A good man we should be. Kasi mayroong good man of this world. But what a good man we should be in the eyes of God. You know, mayroong difference yan eh. Kaya yung mga morally upright ng mundong ito, wala kang maipintas. Religious, sincere, honest, industrious, productive, creative, loving, caring, loyal, punctual. They can do it. They can live the life na kahanga-hanga. But in spite of all those expressions ng kanyang kalikasan, hindi pa rin sapat ang kanyang buhay. Patuloy pa rin siyang labas sa plano ng Diyos. Ganun pa man, pag-usapan po natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Sa manaming Diyos, kami po'y lumalapit po sa iyo. Gawin niyo po ito lalong karunungan, katatagan sa amin upang hindi kami magkamali, ma-out of focus. Tulungan niyo po kami na lagi pong magpursige sa mga bagay na tama sa iyong paningin upang hindi namin pagpursigihan ang mga bagay na sa paningin namin, yun ang tama. Maraming salamat po sapagkat meron kang salita na pwede namin balik-balikan anytime. Ipinasulat mo ang iyong katotohanan upang maging tanglaw sa aming mga paa at landas sa aming ilawan sa aming landas. Bless niyo po ang bawat isa, mga nakikinig sa online, nakasama naming nananambahan at hinahangad na pakanin ang aming kaluluwa at kaming lahat ng mga narito. Sama-sama po kaming pagpalain ng iyong salita at pagpalain namin ang iyong pangalan. Muli po, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say Amen. 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 Makakupo na po tayo. A good man we should be. Now, we need more men and more women, good men and good women in our times. Kung meron pong higit na pangangailangan ay ngayon sa ating panahong ito, na napakarami ng populasyon ng mundo. At samot-sari ang mga kapighatian na dumadating sa iba't ibang dako. But the good men and the good women, they serve as the salt of the earth and the lights of the world. Sila ang tinatawag ng Bible na the good seed. The good seed of the land. Ito pong mga Kristiyano o itong mga mananampalataya sa lumang tipan, sa bagong tipan. Ngayon sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord. So maliwanag sa Bible na sa paningin ng Diyos, meron siyang good man according to God's standard. Not according to the standard of this world, but there is a good man according to God's divine standard. At ang sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord. He delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Now, gusto ko munang pagtuon natin ang salitang good. The word good.
meron tayong tinatawag na the law of first mention. Now, if you read the word good was mentioned first in Genesis chapter 1. In the creation of the universe. Di ba? Kung titignan natin yan, God, let there be light, and there was light, and God saw that it was good. Napansin niyo na, di ba? Lagi good, 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 good. So, ang tinawag ng Panginoon na good, how He described what is good in the sight of God, now we will apply sa tao. Kaya makukuha natin yung definition sa paningin ng Diyos, ano yung good ayon sa pagkakadescribe ng Diyos. Kasi nang sabihin niyang, let there be light, and there was light, and there was the first night, first day, and it was the first day, and God saw that it was good. Let there be a firmament in between heaven and earth. God saw it was good. Let there be, ang isda sa dagat. And God saw it's laging ganon. So, doon ginamit ng Diyos ang good. Every time na may mag-i-exist, dati naman wala nun eh. So, nung magsalita siya, ayon sa kanyang sinalita, nag-exist. Ayon sa kanyang sinalita, nag-function sila. So, una, a good man's profile. A good man's profile. Pag sinabi natin profile, it's an outline describing something. It's an outline. It's a simple summary describing yourself, a profile of yourself. So number one, a good man's profile. Number one, his existence. God created him according to His word. God caused him to exist. So, the moment na nag-exist ka, that is part of being good. Sabi ng Panginoon, na pinanganak ka, nabuhay ka, ako ang naging dahilan para mabuo ka bilang tao. Magkaroon ka ng katawan at kaluluwa at espiritu, at mabuo kang isang whole man, yung kabuuan ng isang tao, and your existence is good. Kaya walang nag-exist na masama from the beginning. Why? Because lahat na nag-exist, God caused them to exist. Kaya sabihin niyang, let there be light, and then there was light, and God saw that it was good. Okay? So, yung existence ng good man is good already. Part of being good. Number two, his function. His function. God gave him his job to love God first of all. To till the ground. Name the animals. Love his wife. Ibinigay ng Panginoon sa kanya. You will function according to my will and my way. According to your job description, ibinigay ng Diyos. Kaya kung nag-exist tayo because of God, then our existence itself is good. Then when we function according to His word, then we are labeled as good. Then His purpose. His purpose. God gave him his end result or highest aim in life, which is the glory of God. Yun ang purpose ng lahat. Siya lumikha ng lahat ng yan, pati ang tao, yung kanyang existence, yung kanyang function, yung kanyang purpose must be according to the Word of God. Kung anong sinabi ng Diyos, so be it. Yun ang nangyayari. Kaya, as long na we exist, we function, and our purpose doesn't change, then we remain to be good. Nananatili tayong mabuting tao. And then, His journey. His journey. Binigyan tayo ng layunin, binigyan tayo ng function, binigyan tayo ng existence, yung ating daily life walk with God. Yung ating tinatawag na journey. Pag sinabi natin journey, merong point of beginning, point of departure, merong destiny. Meron talaga siyang pupuntahan. So, ang purpose ng Diyos, nalikhain kita, ang function mo, itong gagawin mo, be obedient to my word, ang layunin mo, luwalhatiin mo ako, and then araw-araw gagawin mo kung anong kalooban ko, at i-express mo yung Christ-likeness.
Yun ang problem, his journey. Yung paglalakbay natin, yung araw-araw nating buhay. So God gave and allowed circumstances, situations, and events, whether good or bad, sa buhay niya. Ang Diyos ang nag-aalaw, bakit si Satanas naroon sa Garden of Eden? Pwede naman siyang bawalan ng Diyos, hindi siya papasukin dun eh. Manatiling malinis ang Garden of Eden. But God allowed. Kaya hindi ibig sabihin ng good man of the Lord, inaalis ng Diyos lahat ng temptation, lahat ng sufferings, hindi ng Panginoon aalisin. Ang gusto ng Panginoon, your existence, your function, your purpose in life, your journey, your daily journey in walking with God must not change. Kaya ano man ang mangyari, ano man ang karanasan natin, hindi dapat magbago to para manatili tayong good man. Although, very tempting, di ba? Pagka tayo may mga pressure, may mga, irritating experiences, mga toxic na mga tao o karanasan or pangyayari sa paligid, kapag ka merong something na ikapagmamaktol mo, ikasasama ng loob mo, ikagagalit natin, there is a tendency now, that's the time for us to express the good man inside. Ngayon, kapag lumabas tayo at itinuro natin dahil niya, dahil noon, dahil niya, dahil noon, dahil ng nakaraan ko, dahil ng mga magulang ko, dahil ng kahapon ko, dahil ng teacher ko, dahil ng... Pag nagturo tayo, hindi natin na-realize yung sarili natin. Kasi nakatingin tayo sa contribution. Actually, hindi naman tayo napapasama. Walang taong naging masama dahil ng iba. Ang tao nagiging masama dahil ng sarili niya. Contributing factor. Pero sino nagdi-decide para gawin natin ang isang bagay? Sarili. Sinong pumipili ng gagawin natin? Sarili. Kaninong attitude ang umiiral? Hindi attitude ng iba. Sarili. Kaninong decision ang umiral? Sarili. So kung ano man yung pagkakamali, ano man yung kasalanan, ano man yung pangit, ano man yung ikibinagsak, lagi nating makikita ang major culprit, ang major contributor dyan ay yung sarili natin. Tayo ang main. We recognize nakakadagdag ang mga tao o mga pangyayari o ang mga nakaraan. Halimbawa, pinanganak tayong mahirap, nagising tayo sa mga addict na kapamilya. Halimbawa, pinanganak ako, drug addict ang tatay-nanay ko. So kapatid ko, mga drug addict din. Lumaki ako sa ganung bata pa ako, pinahihit-hit na ako. Di ba? Wala akong choice dun eh. Pero pag lumaki na ako, at hindi naman ako talagang wala pa sa katinuan, meron akong choice. Meron akong attitude to choose, meron akong decision to choose, to make, responsible tayo. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa iba, pinanganak tayong ganito o may mga ganitong karanasan. No. Maraming dumaan doon, pero dahil nagkaroon sila ng tamang decision, yung tinatawag ko sa inyong acid, good acid. If you have a good acid of which you are in control, we cannot control anyone, we cannot control the circumstances, situations, events, we cannot control persons, hindi natin makontrol ang mga tao. So may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang pwede natin kontrolin yung ating attitude, choices, interpretation, and decision. Yun ang pwede natin kontrolin. So if I will be responsible at magawa ko yung tamang acid, maliban na lang magkaroon ako ng bad acid. Bad attitude, bad choices, bad interpretation, wrong decision. It will make a negative impact in my life. Ganon. Okay, so that's a good man's profile, his journey, and his achievement. Number 5, God gave his success. And our success, our greatest achievement is to please God and be pleasing to God. Kapag ka nalugod mo ang Diyos at naging kalugod-lugod ka sa Diyos, that's it. Kaya mahirap ka, kaya nasa bilangguan ka, kaya ikaw ay may sakit, kaya ikaw ay dying, kaya ikaw ay namatay,
That's the greatest achievement. Hindi yung namatay ka, kundi nalugod mo ang Diyos at naging kalugod-lugod ka sa Diyos. That is the greatest achievement. Napangiti natin ng Diyos. Hindi lang nagpalakpakan yung mga tao. Kahit pumalakpak ang mga tao, kasi kahit yung mga naguhubad, pinapalakpakan niya ng mga tao . So it doesn't mean na kapag ang tao pumalakpak, okay ka. Pagka ang tao binoto ka, okay ka. Hindi ganun . Kinakailangan, masuri natin na yung bang kinagigiliwan ng tao ay kinagigiliwan ng Diyos. Di ba yun ang sinasabi ng Bible? For what is highly esteemed with man is not the same with God. Or kung ano man yung mataas ang pagpapahalaga ng Diyos, hindi naman ganun ang pagpapahalaga ng tao. Kaya ang tingin ng Ama sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sigawan yung mga Hudyo, crucify Him, crucify Him. Why? Sa kanilang paningin, si Jesus Christ, salot, na nagpromotor ng insurrection para magrebelde ang mga tao sa gobyerno. Promotor siya ng mga maling aral at mapagkunwaring angkin. Inililigaw niya ang mga tao. Pero sa Diyos, sa paningin ng Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya yun ang tinitingnan natin, different kinds of perspective, divine perspective and human perspective. Iba yung wisdom from heaven, iba yung wisdom of this world. Kaya nga sabi ng Bible, kung nakilala sana nila ang prinsipe ng kapayapaan, the Lord of glory, kung nakilala sana nila ang Panginoon ng langit, di sana hindi nila si Jesus ipinako sa krus. Kung nakilala sana nila. Pero sabi ng Bible, sa pamagitan ng kanurungan ng tao, hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Pero sabi ng Biblia, kagalakan ng Ama na ipahayag ang kanyang anak sa mga sanggol. Ibig sabihin, sa mga kumikilala na sila'y weak, sa mga taong humble, doon ang Diyos na lugod na ipahayag ang salita ng Diyos. So a good man's profile, his existence, his function, his purpose, his journey, his achievement, are all in accordance to the Word of God. So ang araw ng likhain niya, good. Nananatiling mabuti ang araw sapagkat nananatili siya nag-exist, nagpa-function, yung purpose niya, yung kanyang daily activity, at yung kanyang achievement, lahat in accordance to the Word, to the will, to the way of God. In accordance. So kaya sinasabi natin good. Ngayon, second, a good man's portion. So nakita natin a good man's profile. Now we'll go to a good man's portion. So let's go to Psalm chapter 37, 23 and 24. Sabi dito, the steps, so this is your portion. The steps of a good man. So sa aking Bible, may mga underline ako sa aking note. In-underline ko yung the steps, delighted, or delight, his steps, his delight, his fall, and his upholder. 4. His steps, na mahalaga yung mga baby steps, di ba? It gives joy sa atin ng mga parents. Pag nakita na natin na yung ating anak nagsisimula ng humakbang, ini-encourage natin siyang magpatuloy humakbang para maging makahakbang siya na mas matagal. Pero dahil siya'y weak pa, isang hakbang, dalawang hakbang, titigil, uupo, o babagsak. Di ba? Ganon. So, patient tayo sa kanya, and then i-encourage natin, aalalayan natin, pahakbangin natin, hanggang lumayo ang nalalakad niya at natutuwa tayo sa kanyang progress. Now, sabi dito, the steps of a good man. Ito ang kanyang portion. A good man must take steps according to God's order. Ayon sa kaayusan, ayon sa utos ng ating Panginoon. Kaya hindi lang tayo basta banat ng banat, basta hakbang na hakbang. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung good man, meron siyang bahagi na ang kanyang gagampanan, hahakbang siya ayon sa salita ng Diyos. Kaya para tayo maging manatili yung goodness sa ating buhay, na kinalulugdan ng Diyos, kinakailangan matutunan natin na bawat decision natin, bawat commitment natin, bawat galaw,
pursuit sa buhay ay ayon sa salita ng Diyos. Kapag lumihis tayo doon, yung hakbang natin lumihis, hindi ayon sa salita ng Diyos, we cease to be good. Because of those wrong steps. Kaya na sinisikap nating i-maintain. Kaya ang paglakad ay pinag-aaralan. Kasi kung ang bata, naalala niyo si Tarzan, di ba? Si Tarzan, ang isang palabas nilang pinakikita, dahil palibasa, pinalaki siya ng mga orangutan. Di ba? Nag-crash yung aeroplano niya, namatay mga parents niya, and then siya, sanggol pa. And then natagpuan siya ng mga orangutan ng mga gorilla. Inalagaan siya. Ang kinilala niyang nanay at mga magulang niya, yung mga gorilla. Kaya yung gawin ng gorilla, yun ang kanyang ginagaya. You see? So he became a Tarzan. Pabaging-baging, marunong siya sa puno, marunong siya sa baging. Ganun ang naging buhay niya. Marami siyang nakuha sa kanyang kinalakihan. So hindi siya marunong magsalita, parang unggoy din siya. Hanggang later on, natutunan din niya. Kasi tao naman talaga siya. Kaya lang, nakuha niya yung mga gawi. Ngayon, so ang kanyang mga hakbang ng orangutan. Hakbang ng laki sa gubat. Yun ang kanyang mindset. Yun ang kanyang, ang tama, yung law of the jungle. Yun ang alam niya. Pero, ngayon dito, sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya ang isang ipinanganak na muli, pinanganak siya sa kaharian ng Diyos. Ang pag-aaralan niya ngayon, yung kanyang ama sa langit, paano ba ang buhay makalangit? Doon tayo sinasanay, mga kapatid. Doon tayo sinasanay. Kaya, yung mga trials, problems, troubles sa ating buhay, ano man yan, ang gusto ng Panginoon, okay, magiging hakbang mo? Ngayon, bigyan kita, pahintulutan kita ng problem. Pahintulutan kasi Satanas makapasok diyan sa Garden of Eden. Yung kapayapaan nyo, yung malinis na halamanan, the best garden in the whole world. Iaalaw ko na makapasok si Satanas and he will become a test to you, kayong mag-asawa. Kaya hindi basta aksidente nakapasok doon si Satanas. God allowed it. And sabi ng Panginoon, binigay ko na sa inyo ang aking order. What are you going to do? Huwag kayong kakain. Mamamatay kayo. Sa lahat, pwede, kumain kayo. Yan ang maging hakbang nyo. Yes, for all of this. But not to this one. So the steps of a good man are ordered by the Lord. Mananatili silang good kung nanatili sila sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya lang ang puso ng tao mapaghangad. Naghangad sila ng kakaiba, nakinig sila sa ibang source ng instruction. Pinakinggan nila yung sigaw ng kanilang sarili, sinunod nila, kinuha nila yung sabi ng Diyos na huwag, ayun, nangyari. So ganun din po tayo ngayon. Kaya ano man ang nangyayari ngayon sa buhay ng tao, ano man ang nagiging problem, situation ng buhay ng tao, kapag kayo ay nabibigatan sa inyong pasanin, huwag kayong hihiwalay sa tamang hakbang na nakalagay sa salita ng Diyos. Yun, para protektahan, mahalin natin sarili natin, mga kapatid. At pag minahal natin ang ating sarili, bahagi ito ng pagmamahal sa kapwa. Dahil pagka tayo malakas, magiging blessing tayo sa iba. Pag tayo humina, magiging pasanin tayo ng iba. Amen? So hindi lang natin naalagaan ang ating sarili for our own sake. Alagaan natin ang ating sarili for the Lord's sake. Alang-alang sa layunin, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan ng Diyos. Kaya lahat po tayo. The steps of a good man are ordered by the Lord. So this is a good man's portion, number 1, his steps. Number 2, his delight. Ano ba yung iyong kinagigiliwan? Ano ba yung naliligayahan ka? Anong sabi rito ng Bible? Ang good man, meron siyang steps ordered by the Lord. Pangalawa, pag tinignan mo, bakit siya ganon? Meron sa kanyang puso, meron siyang kasiyahan. Meron siyang delight. Diba? Ito yung delight na tuwang-tuwa ka. Ito yung giliw na giliw ka. Hinahanap mo yung parang, diba meron tayong ice cream delight. Yan. Kung ano man yung mga delightsome things sa buhay. When you delight at something, talagang hinahanap ng puso mo yon. Masaya ka kapag meron ka noon. Ganon. Ngayon, ang sabi dito,
He delighted in His way. Hinahanap ko yung paraan ng Diyos. Hinahanap ko yung kagustuhan, yung daan ng Diyos. That is what I am longing, thirsting, sought after, or seeking after. Yun ang aking pursuit. The way of the Lord. Ayaw kong humiwalay sa daan ng Panginoon. So, His steps and His delight. Kaya kung titignan mo ang mga tao, ano na ba yung crowning, ha? Ano ba yung crowning delight sa iyong heart? Sa isang tao. Di ba may sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 6 ba yun? For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan yung iyong inaaring talagang kayamanan ng buhay mo, ang puso mo, popokus doon. Ngayon, itong sinasabi ng Bible na good man, ang talagang kayamanan niya, yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At doon siya nakapokus. Hindi siya nakapokus sa kanyang pangarap. Kaya nga may mga taong andun na sila, nakamta nila yung kanilang pangarap. Yung iba naman, inaabot pa yung kanilang pangarap. Yung iba naman, malapit na sa kanilang pangarap. Pero dumating na naging maliwanag yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Yung pangarap nila, na malaman nilang hindi pala yung kalooban ng Diyos, iniwan nila. Give up nila, sinurrender nila, inilagay nila yung pangarap nila sa paanan ng Panginoon at tinungo nila yung panawagan ng Diyos sa buhay nila. Why? Because there is that crowning delight or desire. Nasa buhay ng mga, para ding panliligaw, kung ang daming babae dyan. Pero nakakakita ka ng isang babae sa gitna ng karamihan, meron kang napupuso ang isa na kaya mong i-disregard lang lahat. Pero ito hindi makawala yung puso mo sa paghanga, di ba? Hindi makawala ang puso mo sa ligaya kapag ka nakakausap mo siya, nakikita mo siya, natatanaw mo siya, nakakatabi mo siya, di ba? Nakakakwentuhan mo siya. Andun yung delight ng heart. Ang oras, hindi mo binibilang. Parang everything is full of bright colors kapag ka, why? Dahil ang delight ng heart mo. Ngayon, sabi ng Bible dito, kahit na ano ang naging problem mo, tulad nila Daniel, nabilanggo, iahagis na sa leon, palibasa, hindi ang greatest delight nila is to live a long life. Hindi yun ang highest delight nila, yung mabuhay ng mahaba. Hindi yun eh. Hindi ang kanilang highest, greatest delight ay yung sila ay manatiling comfortable, and then they live in pleasure, they live in the highest position. Hindi yun eh. Ang greatest delight nila is to please God. Gusto nilang, Lord, whether by life or by death, yung kalooban mo mangyari sa buhay namin. Kaya kung kamatayan ang ibibigay mo sa amin, no problem. Basta lang namin nanindigan kami sa kinalulugdan mo. Bahala ka po sa amin. Iligtas mo kami o hindi, bahala ka, Panginoon. Panalangin namin, iligtas mo kami. Pero iligtas mo kami hindi. As long na malulugod ka, that's it. Yun ang talagang nakaabot sa, steps of a good man. Yun ang step of a good man. Ngayon, pag tinignan natin ang good man, ang ganda ng kanyang poise. Di ba meron tayong mga taong maganda ang poise? Meron mga taong kubado, pangit ang poise. May mga taong hindi maayos. Pag tinignan mo, hindi maayos maraming wala sa ayos. So pag tinignan mo, yung poise niya, hindi maganda. Ngayon, tinuturuan sila. Kahit na yung mga sumasali sa Miss Universe, tinuturuan sila ng tamang paglakad. Di ba? May training sila. Paano lalakad? Kinakailangan pag lumakad ka, meron kang imaginary straight line. At ang hakbang mo ay dun sa straight line, imaginary. Di ba ganon? Ganon din yung mga swimmer. May mga taong magaling lumangoy, kaya niyan lumangoy ng malayo, kaya lang kulang ng poise. Ang pangit tignan, pero magaling lumangoy, pangit lang tignan. Ito, magaling din lumangoy, pero pag tinignan mo, ang ganda niyang tignan lumangoy. Yung bagsak ng kanyang paa, yung linya ng kanyang paa, yung bagsak ng kanyang kamay,
yung lingon ng kanyang mukha, well coordinated. Ang gandang tingnan. Di ba yung iba, pag lumungoy, layo nga lalangoy, pero langoy aso lang para nangangahig lang na gano'n Pero yung mga trained, abay, ang galing. Pati yung paghinga nila, yung buga nila ng tubig, ang hininga nila Pag gumano di ba? Pag tinobserma mo sila, maging yung mga nasa Argulya, yung may, yung binibitinan na may ring na gano'n, may lubid sa taas, na sirko doon sa taas. Dito, pag tinong sila, may poise. Pati yung mga lumulundag dun sa, yung bar na gano'n, na nasa taas sila, naglululundag dyan, nagsisisirko dyan. May poise lahat Pag tinong mo, kagagaling nitong mga taong ito. May mga taong nagsasayaw, ang gagaling din ng poise. Pag pinanood mo, nagigiliw kang panoorin, parang ang sarap magsayaw. Pero pag ginaya mo, hindi mo magaya yung galaw niya. Siya ang ganda ng poise. Kaya sabi natin naman, tigas naman ang katawan mo, para ka namang, di ba gano'n, Pero may magagaling sumayaw. Paano mo ginagawa yung paa mo ganyang, parang, gano'n. So, mahalaga ang poise. Ganon din po ito. Yung steps of a good man, maganda ang poise kapag kaayon sa salita ng Diyos. His delight, maganda yung poise ng kanyang pagkatao, maganda yung forma niya, maganda yung pagkatao niya. And then, but, kasama rito, sabi ng Bible, part ng iyong buhay. Don't ever forget, a good man's portion in life is you are sure to experience failure. You will fail. Kasi walang perfect na tao. Walang perfect. Naalala ko ang sinasabi ni Tatay Porto nung buhay pa. Sabi niya, huwag mong paghahanapan ng sungay ang pusa. Isang binabanggit niya pagka magkakausap-usap ang Huwag mong paghanapan, sabi niya, ang bili ng lolo ko sa akin, huwag mong paghanapan ng sungay ang pusa. Kakita na ba kayo ng pusa na may sungay? Wala. Bakit? Kasi wala naman talagang sungay ang pusa Ngayon, huwag mong paghanapan yung pusa na magkaroon ng sungay, talagang mga walang sungay yan. Ngayon, kung hahanapin mo mga taong perpekto, huwag kang maghanap, huwag kang magtaka kung wala kang makitang taong perpekto kasi talagang wala niyan. Amen? Oo, kahit anong sikap, anong buti, anong talagang pagpupursige, hindi mo yan mape-perfect. Kaya itong sinasabi ng Bible, you don't cease to be good just because you experience failing. Hindi ko mo nagkamali ka, nagkasala kayo, masama na kayo. Hindi. Natural yun Natural yun Kaya sinasabi ng Bible dito, the steps of a good man are ordered by the Lord. Pag tinignan mo ang good man, itong sinisikap niyang hakbang, itong nilalakaran niya, ito ang kaluguran niya. Ang gusto niya talagang mabuhay sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang good man na yan, humahakbang ng tama at ang gusto ay gawin ng tama sa paningin ng Diyos, umasa ka magkakamali yan. Babagsak at magkakamali yan. Anong gagawin natin? Pero hindi yan ang buhay niyan kasi babangon yan Kaya nung sinasabing good man, hindi inaalis yung pagkakamali, pero sabi dito, sabi diyan, though he fall, he shall not be utterly cast down. Kapag siya'y bumagsak, hindi siya lubusang mapapahiga. Ang sinasabi ng Biblia. Kapag siya ay na-knock down, natatamaan din ng kalaban Ewan ko kung may boksingerong sa lahat ng laban niya, hindi siya tinamaan. Puro siya lang ang nakatama. Meron bang ganun boksingero? Hindi tinamaan kahit minsan? Walang ganon. Mali ng ilag mali ng tansya, mali ng salag, mali ng hakbang, mali ng atras. Kamali. O di tinamaan ka, o di bumagsak ka. Pero sabi ng Bible, though he fall, he shall not be utterly cast down. Why? You're a good man Kasi yung desire mo, gusto mo talaga yung kalooban ng Diyos. Gusto mo talagang gawin yung tama. Gawin mo yung tama sa paningin ng Diyos. At nagsisikap ka uling humakbang sa tama. Yun ang buhay mo Pero bumabagsak ka. Pero nagkakamali ka. So wag niyong alisin sa inyong sarili. Bilang magulang, bilang anak, bilang trabahador, bilang magpapatrabaho,
bilang mananampalataya, bilang mamamayan, bilang senior citizen, bilang nakababatang adult, bilang mga young men and young ladies. Huwag niyo alisin sa sarili niyo. Huwag kayong mamangha, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong disappoint, huwag kayong magtanim ng maraming regrets sa inyong sarili just because you failed. Just because you made a mistake. Dahil lamang ikaw'y bumagsak o dahil kayo nagkamali, hindi mo naabot yung first try, second try, third try, 10th. Naalala ko si Mami Pasno, sabi niya, alam niyo, Pastor, may mga teacher ako na naka-10 take na. 10 take na. Kakaawa na nga, Pastor, 10 take na. Finally, pumasa din. Pasang-awa nga lang. Pero pumasa din. Kasi kahit madami siyang failure, unti-unti siyang nadadagdag sa kanya. Pagdating na ka-11, ayun, at least kumbaga, biruan nga namin nun sa school nakapasa kaya na nakabitin, 1 daliri lang na ganun Hirapan, isang daliri lang Kung wala yung daliri niyo, hulog din Ang sabi natin, pasang-awa. Pero yun ang ano nun. Ngayon, ang sabi rito, His upholder. Hindi siya lubos na mapapahiga. For the Lord upholdeth him with His hand. Wow, yun ang aking portion. Yan ang inyong portion, mga anak ng Diyos. Bagamat tayo ay bumabagsak na nagkakamali, huwag nating kakaligtaan, hindi pa tapos ang laban. Hindi kayo nag-iisa, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. As long na you are delighting in the way of the Lord, as long you are trying to take the steps ordered by God. Kahit kayo nag-fall, sabi ng Bible, okay, tutulungan kita, ibabangon kita, magpapadala ko ng tao na mag-i-encourage sa iyo, magdadala ko ng pangyayari na favor sa iyo, magdadala ko ng mga pagkakataon, bubuksan ko para sa iyo, tutulungan kita para makabangon ka. Ngayon, nasa atin na lang kung babangon pa ba tayo o hindi. Yun ang doon, yun ang responsibility natin. Babayaan mo na bang ganyan ka? Tama. Marami ka ng sinikap, marami ka ng ginawa, diyan ka ngayon, sumadla ka sa ganyan. Hindi mo na-achieve yung dapat. O ngayon, nandiyan ka sa level na yan, nasa baba ka. Pero buhay ka pa, pababayaan mo na bang ganyan? Mahaba pa ang oras. Bababayaan mo na bang ganyan ka o sasayangin mo ang pagkakataon? It's up to you. Kasi maraming katulad natin, mas malala dyan ang dinanas. Yung iba nga, walang 2 paa, walang 2 kamay. Yung iba, walang 2 paningin, ang mata. And yet, naging successful sila, naging masaya sila, naging victorious sila, naging blessing sila, kumita rin sila, nabuhay sila, nakapaglingkod sila. Pero ganun ang kalagayan nila sa buhay because right attitude, right choices in life, right interpretation of what is going on. Who is behind? Bakit nangyari ito? And then right decision in life. Because of that. So mga kapatid, meron tayong kasabihan sa ACE, sa School of Tomorrow, sa educators training, na laging sinasabi doon, if it is going to be, it's up to me. Yung pagkuha natin ng lupa rito, kung ang attitude natin lahat, wala tayong pera, hindi natin ito makukuha. Kung yun ang naging attitude natin. Kung ang attitude natin, magiging ito'y pabigat sa mga mananampalataya, hindi ito makukuha. Hindi mangyayari ito. Pero dahil tayo, willing tayong matuto, willing tayong paakay sa salita ng Diyos. So we made a choice. Right attitude, right choice, right interpretation, right decision. Saan tayo dinala? Now we are here. Ngayon, narito na tayo. Wala tayong building. Magtitipon pa ba tayo dito? O makontento na tayo dun sa dati? Using those 4. Right attitude, right choices, right interpretation, wrong decision. Yung bang kawalan natin ng pera, we will interpret it na hindi na mangyayari, hindi magkakaari. Will that be our interpretation? Yung ba magiging basa natin? O babasahin natin na yung ating kawalan ay hamon sa pananampalataya. Humakbang tayo ayon sa kanyang salita. Bahala ang Diyos magpaulan ng pagpapala.
Na kung yun ang ating magiging attitude, kung yun ang ating magiging choice, kung yun ang interpretation natin sa kawalan, di ba? And then we'll make the right decision. So, saan tayo dinala ng Diyos? Ngayon, lagi tayo nagpapasalamat. Pumupunta mga tao dito, they appreciate yung ating kalagayan, yung ating space. Kasi humakbang lang tayo dun sa order ng Panginoon. By faith, not by sight. By faith, not by sight. So, anong ginawa ng Panginoon? Kahit tayo may mga parang nagigipit, binabangon niya tayo. Okay? Ganon din po kayo sa health, sa lahat, sa relationship sa family. Ito ang sabi ng isang quotation, every failure is a step to success. Every failure is a step to success. Ang bawat pagbagsak, ang bawat kabiguan ay tungtungan para maging matagumpay. Kung gagawin mong tungtungan, ayan, kung gagawin mo siyang bato, pampukpok sa ulo, para lalong sumakit ang ulo mo, yan nga maranasan natin. So, sinong naging dahilan? Hindi yung failure, yung attitude natin with that failure, yung interpretation natin with that experience of failure. Yung decision natin, anak ka sa labas, abandonado kayo ng magulang ninyo, lumaki kang walang magulang, lumaki kang walang tatay, nabasted ka sa pag-ibig, may gusto ka pero hindi ka naman gusto, nangangarap ka pero hindi mo maabot, nagmamadali ka pero lalong tumatagal. Inaalaw ng Panginoon ng lahat ng yon para ano? Stay. Kung anong kalooban ng Diyos sa buhay. Because every failure is a step to success. Nagbiyahe kami papunta sa Tayabas. Buhay pa si Tatay Romy. Parito ako eh. Pagkatapos ko dito mag-preach, sa gabi, uuwi kami. So si Brother Romy, may time na uuwi siya, kinakailangan niyang bumalik. So si Brother Romy nagmamadali, ang bilis niya magpatakbo eh. Lalo pagka medyo maluwag na kalsada, ang bilis niya magpatakbo. Talagang pag nilingon mo yung mga poste, parang nakatagilid na. Hindi ako makatulog, kahit ako antok na, hindi ako makatulog, kinakabahan ako sa driving ni Brother Romy. Pero magaling na driver si Brother Romy, kahit na mabilis, nakakarating kami. So I observe, habang ako nakasakay sa kanya at ako'y nag-aalala sa kanyang driving style, nakakarating naman kami lagi. Kaya lang, hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakapahinga. Kasi inaalala ko yung driving niya. Hanggang isang araw, inisip-isip ko, nag-aalala ako sa kanyang driving style, kaya hindi ako makatulog. Ano naman kung, tapos nakakarating naman kami, ano kaya kung kahit na ganyan ang driving style niya, ako'y matulog? I will choose to rest. Sa kabila ng siya, ganun pa rin mag-drive. I will choose to rest. So, ginawa ko, decision ako, matutulog ako. Kahit na gano'n. Nung una, hindi ko kayang overcome yung aking pag-alala. Baka bigla na kami sumalpok. At magmulat na lang kami. San Pedro na nakaharap sa amin. Di bali, kung doktor lang nakaharap baka si San Pedro na di nagpa siya ako matulog. Di nakatulog ako, nakarating din kami. Inulit ko, natulog uli ako, nakarating uli kami. Hanggang nasanay ako. Useless pala na ako'y mag-alala. Kasi nakakarating din kami. Di nakatulog pa ako. So merong choice sa buhay. Meron choice. Yung tinatawag natin the power of the right choice. The power of the right attitude. The power of correct interpretation. The power of the right decision in life. Di ba? Marami nang ligaw sa inyo, mga ladies, mga mothers. Do you have the right choice na pangasawa niyo? Ano ngayon ang masasabi niyo sa napangasawa ninyo? Lord, thank you. I made the right choice. I made the right interpretation. I made the right decision. I have the right attitude. Ganon. Hindi ni-enjoy natin yung bunga. At kung magkamali tayo, nagkamali ka na. Nakita mo, pambihira. Ba't ito na pangasawa ko? Ang dami mong complain, ang dami mong hinahanap, ang dami mong pula, ang dami mong dissatisfaction sa iyong asawa. I-practice mo to. The steps of a good man are ordered by the Lord.
and he delighted in his way. Though he fall, kahit magkamali ka, church worker ka, nag-surrender ka ng buhay, pero nagkamali ka minsan sa pag-aasawa. Nag-asawa ka ng unbeliever. Nag-asawa ka ng carnal Christian. Nag-asawa ka ng worldly Christian. Hindi ngayon naging masaya ang life mo dahil hindi kayo magkatugma sa espiritualidad. So paano nagsisisi ka dahil yung hinahanap mo na dapat ay wala sa Kanya? I-apply mo ngayon ito. Steps of a good man or so doon ka lang, mag-stay ka doon. At anong sabi ng Bible? Kahit nagkamali ka, kahit bumagsak ka, ibabangon kita. Mawiwin mo ang husband mo, mawiwin mo ang wife mo, maglalago siya, and then magiging maganda. Na para ding tama ang napili mo. Why? Dahil ang Diyos na ang nag-intervene sa buhay mo. Kaya ganun, ha? So, ganun din po doon. Tanong ko sa inyo, kung alam niyo ba kung anong mangyayari sa hinaharap? At ano magiging bunga ng inyong gagawin? Kung alam na ninyo, anong inyong gagawin? Kasi may mga bagay na tingin natin tama, pinagpasyahan natin, pero hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya nga may natatalo eh. Tingin ko tama, mali pala. Pero minsan nakala mo mali. Yung palang pagkakamali mo, tama pala. Di ba yung ganon? Ha? Kaya ang tiwala, wala sa ating sarili. Ang tiwala, Lord, guide me, help me, ano man ang mangyari. Then last, a good man's persistence. A good man's persistence. Anong sabi dito? Though he fall, he shall not utterly be cast down, for the Lord upholdeth him. Ano pong sinasabi dito? Kahit na siya ay bumabagsak, tumingitingin pa rin siya sa Panginoon. Talagang persistent siya, yun ang kanyang gustong buhay eh. I want to make our steps in accordance to the order or God's word. And my desire, my joy, my aim in life is to live according to God's will and according to God's way. Pero dahil ako'y nagkamali at ako'y bumagsak, still titingin ako sa Panginoon at hihingin ko pa rin ang tulong niya. At ang sabi ng Bible, ibabangon kita. Kaya makikita natin ang good man's persistence. Number 1, failed but not changing what is first in his life. Ang persistent, ang good man na tinatawag ng Bible, persistent siya sa kung ano yung tama sa paningin ni Diyos. So kahit siya mabigo, kahit siya magkamali, ipagpapatuloy niya, ipagpupursigin niya. Magiging determinado siya na hindi baguhin sino ang priority, ano ang number 1 sa kanyang buhay. Hindi niya iahagis ang kanyang Bible at magre-resign na siya sa pagiging Kristiyano. Maaaring mag-iba tayo ng paraan ng paglilingkod, pero number 1 pa rin ang Diyos sa ating buhay. Kaya maglilingkod pa rin tayo sa Kanya. A good man's persistence failed, but not changing what is first. Our failure does not change the fact that God and His kingdom, His honor and His glory is our eternal priority. Number 2, failed but not surrendered to fainting, to faint. Failed but not surrender to faint. Hindi ka sumusuko na pinanghihinaan ka ng loob kahit nabigo ka, nagkamali ka, bumagsak ka. Pero hindi ka sumusuko at hindi ka pinanghihinaan ng loob. Hindi mo isinusuko ang sarili mo sa panghihina ng kalooban. Our failure or feeling of failure must not reign in our minds to make us faint-hearted. Kahit naramdam natin na tayo'y bigo, hindi ako magaling, hindi ko kaya, ako'y mahina. Kahit na ganon, huwag mong pag-ahariin yun. Hindi natin yung pinag-ahari. Ang pinag-ahari natin, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kung ano yung gusto ng Diyos, tuloy pa rin tayo. Kahit magkamali. Failed but not surrendered to faint. Number 3, failed but find support from family. Pagka tayo nag-fail, pagka tayo nabigo, hanapin natin yung support ng ating family. Diba? Kaya tayo binigyan ng family eh.
Para saan ba ang pamilya? Para dumamay sa atin, sa isa't isa, magdamayan sila. Kaya kapag tayo po nalulungkot, nabibigo, nakadanas tayo ng pagkatalo, pagkalugi, pagkawala, pagkaligaw, hanapin natin yung support ng ating family. Huwag tayong basta lumapit kung saan-saan. Kasi ang unang inilagay ng Diyos, the nearest person to help you, to bless you, to support you, to encourage you, is your parents and your siblings. Yung family mo. Oh. Maring church family. Kaya nakakatuwa po sa atin, pag kami mga hindi ko kaya, di ba? Pastor, kaya meron tayong prinsipyo, di ba? Limitation plus extension equals expansion. The pastor is limited. Hindi ko kayang bilhin itong lupang ito. Pero kayo ang aking extension. Pag tumuwang kayo, nagkaroon ako ng extension. Dagdag na bulsa, dagdag na puso, dagdag na mananalangin, dagdag na mananalig, dagdag na makikipaglaban. Kayong extension. So yung hindi ko na kaya, hindi ko naabot, pwede ko lang abutin yung ano yung paliwanag, ano yung liwanag ng salita ng Diyos, ano yung tama natin gawin. Then you will respond and then extension ko kayo. Pagkatapos nun, edi expansion, lumago tayo. Kaya nakuha ito. Kaya nagkaroon ng mission sa Hong Kong. Kaya nagkaroon ng mission sa iba-ibang lugar. Kaya na-adapt natin ibang missionary. Why? Hindi naman ako magsusupport dun eh. May mga katuwang ako, mayroon ako mga extension. Kaya limitation plus extension equals expansion. Okay? So failed, but find support from your family. Kung ilihim sa pamilya ninyo, find somebody from your family, yung support nila. Okay? And then you will become a good man. Failed, but not forgetting his friends. Pagka nabigo kayo, binigyan na kayo ng Diyos ng mga kaibigan eh. Kaya lang, siyempre, may dalawang klaseng kaibigan. Kaibigang nakakatulong at kaibigang nakaka-discourage. Naalala niyo mga kaibigan ni Job. Yung tatlo niyang kaibigan pinagbibintangan pa siya eh. Nagtulong-tulong pa pag Job, umamin ka na. May kasalanan ka, kaya ka nagkaganyan. Hindi ka magkakaganyan kung wala kang kasalanan. Si Job, tampong-tampo si Job sa mga kaibigan niya eh. Sabi niya, pambihira itong mga kaibigan ko, mabuti pang hindi na nagsidalaw eh. Nagsidalaw, pinagbidiinan siya. Job, umamin ka na, may kasalanan ka, hindi ka magkakaganyan, hindi ka gaganyanin ng Panginoon kung matuwid ka. Umamin ka na. Nagmamalinis ka eh. Ganyan-ganyan eh. Si Job, patong-patong, masama na loob dahil namatayan siya, masama na loob dahil may sakit siya, masama na loob, matay ang tauhan niya, masakit na nga ang kalooban dahil namabagsak ang mga negosyo niya. Tapos dumating pa yung mga kaibigan niya, inaasahan niyang aaluin siya, abay, dinuro-duro pa siya. Kumbaga, ikaw, Job, may mali. So you see, yun yung wrong types of friends. Ngayon, meron mga friends na you can laugh with them. Friends are those who help us become stronger and help us to get back up. Find time to laugh. And find time to enjoy with your friends. They understand your sorrow, your situation, your feelings. Then, failed, but recover his footing. Failed, nabigo, pero bumabalik sa dati niyang lakad na tama. Yan ang good man. Diyan yung makikita siyang persistent, yun ang kanyang delight. Kahit na siya lumis, bumabalik siya sa tama. Failed, but recover his footing. Our failures are not final, and recover our straight walk with God, the Holy Spirit. Next, failed but not losing his future. Nabigo, pagka tayo nabigo, hindi tayo nawawala ng pag-asa na tumingin na may magandang bukas, may maganda pa sa bukas na darating. Don't lose your future. No, may mga taong, the future is already dark. Wala na silang pag-asang maganda pa at mas malaking kagandahan sa bukas. Parang, ito na lang ang buhay ko and then maya-maya pababa na ng pababayan dahil mamamatay na ako. Hindi ganon.
Kahit tayo at the point of dying, andun pa rin yung pangarap. Hindi nawawala. Si Paul nga, sabi niya, nung mamamatay na siya, dalhin mo yung libro, yung parchments. Sabihin, yung salita ng Diyos. Bring the parchments and the books. Ba mag-aaral pa, pupugutan na ng ulo, magbabasa pa si Paul. Gusto pa rin niyang lumago ang kanyang pananampalataya at kaalaman. Fail, but not losing his future. So don't lose your future. Very exciting future. And then last, failed, but confident with his faith. Kahit ako nabigo, kahit ako nagkamali, kahit ako nagkasala, mananangan ako kung anong sinabi ng salita ng Diyos. I believe that God is good, God is great, God is gracious, God is merciful. He is the God of second chance. And I have a Father in heaven who cares for me, who loves me, who cares for me, and is willing to provide for all my needs. Is willing to forgive for all my sins. He will give me the second chance, the third chance. As long na, sabi nga His delight is in the law of the Lord. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo. I-bless you po ang inyong mga anak na manatili kami mga good men and women, not because we are able, not because we can, not because we are, but because you can make us good. You can make it possible. Panginoon, i-bless you po ang inyong mga anak na ito. Salamat po sa Christ Baptist Church, full of good men and women. Thank you, Lord. Sa mga churches, different Baptist churches, different churches kahit na hindi Baptist church, full of good men and women. Ito ang pag-asa ng aming bansa. Sa pagdami ng mga ungodly, pasikip ng pasikip ang paggalaw ng mga Kristiyano. Palala ng palala ang mga krimen, papangit ng papangit, palapit ng palapit, sa paghahari ng Antikristo. Pero the more na mga good men of God ay nagpapatuloy, mananatiling hindi magtatagumpay ang dyablo sa kanyang gusto, sapagkat ang mangyayari ang gusto ng Panginoon sa kanyang kapanahunan dahil merong asin at ilaw ng sanlibutang nagpapatuloy. Salamat po ng marami sa inyo po kami nagpapasalamat, Lord. I-bless you po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat, maging mga nanonood online. Bless niyo po sila, ano man ang kailangang suliranin. We will take steps that are ordered by the Lord. We will delight ourselves in the law of God, in His way. And even though we fall, we make mistakes, we fail at times, we will not forget, we will not cast away our confidence that God is able, our Father in heaven is able to uphold us at gawin kaming matagumpay. Salamat po ng marami sa gabing ito. Bless you po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y umawit ng marami. Tayo po'y umawit ng masaya sa Panginoon. Mga po tayo na masigla sa Panginoon dahil Siya ang nagbabangon sa atin sa bawat pagbagsak. At Siya rin ang nagsasabi sa atin, nagtuturo sa ating bawat hakbang. Amen. Kaya hindi tayo lumalakad ng bulag sa mundong ito. Amen. Awitin natin yung upward. Ano yan? Upward. Higher ground. Higher ground. Higher ground. Higher ground. Gusto ng Panginoon tayo, pataas ng pataas Amen. Higher ground, kapatid. Yes. Dati, naroon tayo sa baba, ilalagay tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko nga dyan sa kausap ko, alam niyo, pagka kayo may problem, huwag niyo ibilang na ano yan, bad. Walang masamang tinapay pag pinahintulot ng Diyos sa buhay. Amen. Walang masamang tinapay pag ipinahintulot ng Diyos sa iyong buhay. Yes. Kaya niya ipinahintulot, meron niyang magandang idudulot sa buhay mo. Amen. Harapin mo lang ng tama. Praise So tandaan mo natin walang masamang tinapay kapag ipinahintulot na mangyari sa iyong buhay. Amen. Higher ground. Sing. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward climb. Lord, plant my feet. Yeah. Higher ground. Amen. Lord, lift me up and let me stand
the world, though Satan's darts at me are hurled, for fate has caught the joyful sound, the song of sins on higher. Loud and this, amen. Lord, lift me up and let me stand. Amen. Fate on heaven and stay to land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. On the last, my heart There's no desire to stay where doubts arise, then fears dismay. It's something well when there's a bound. What is your prayer? What is your aim? Aim to be closer to God. Amen. Me up and let me stand. Get closer. Feet on Get higher with God. Amen. a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa mga kaloob na aming titipunin. Part of being on a higher ground, we learn to give and love the Lord. Yes, Lord. We learn to trust you sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa ganon, manatili kaming mga mabubuting lalaki at babae ng Diyos. Mga anak ng Diyos na lumalakad ayon sa iyong panuntunan. Salamat po ng marami sa mga simbahan na nanatili, nagpupursige, determinado, lalong mapalapit sa iyo, at lalong maging katulad mo at laging makasama mo sa araw-araw. Salamat po ng marami. Bless you po ang expression na ito ng aming pagmamahal at pananampalataya. Bless you po ang inyong mga anak na narito ngayon at nasa online din naman at sa iba't ibang dako. Ito po yung aming hiling sa pangalan lamang na aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming pong salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe. Ano po? Napakaganda. Medyo tinamaan ako dun eh. No? Kahit tayo ay madapa, no? Alam natin na yung Diyos yung may hawak sa atin. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Isa sa mga encouragement yung mga nagkasakit, no? Sila Sir Julius, yung sigla nila sa panambahan, sa paglilingkod, kasi nakakausap ko siya eh. So, ano yung narelate yung sa preaching ngayon, na hindi tayo dapat, lalo na tayo na malulusog, lalo na tayo na may kapasidad, hindi tayo dapat yung unang-unang ma-discourage, bagkus tayo dapat yung unang-unang nag-encourage po sa ating kapwa na palakasin natin yung isa't isa. Ano po? Okay, tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Paalala po, sa Sunday tayo po ay sikapin po natin maging maaga. Ano po? At kung pagdala po tayo ng bisita, basta po hindi tayo lalagpas sa allowed na dami ng tao, mas maganda po. At meron pa po ba tayong announcements? Wala na po. Okay po, tayo pong lahat ay yumukot pumikit, tayo po magawakas sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon muli sa mensahe na aming pong napakinggan, sa inyo pong lingkod, na inyo pong ginamit. Kayo po ang patuloy na magpala sa Kanya, sa Kanya pong pamilya, Panginoon. Patuloy niyo siyang gamitin upang maging malaking encouragement po, Panginoon,
sa bawat miyembro ng simbahan na ito at ganun din po sa mga tao sa labas ng simbahan, Panginoon. At ganun din po kami, Panginoon, bilang mga miyembro, Panginoon, kami ay maging pagkapala din sa Kanya. At ganun din po, lalo na kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Napakalinaw po, Panginoon, kung gaano nyo kami minahal at kung gaano nyo kami minamahal, Panginoon, at kung gaano nyo pa kami mamahalin sa hinaharap. At sigurado na po ang aming future sa inyo, Panginoon. Hindi na po namin kailangan matakot at di po namin kailangan magdalawang isip, Panginoon, kung kami po ay nalulumbay o kami po ay nakakaramdam ng takot. Nandyan po ikaw at hindi ka ho nag-fail para iparamdam sa amin at ipakita sa amin ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, ay kumikilos sa aming buhay. Kami man po ay minsan ay bumagsak o magkasala, nandiyan ka upang kami ay itama at palakasin, Panginoon, upang kami ay makabangon at mabuhay ng mas matuwid, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggan na pagmamahal sa aming buhay. At nawa po, sa pamamagitan ng pagmamahal niyo sa amin ay ibahagi rin namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo ang pagmamahal na ipinamalas mo sa amin, Panginoon. Ingatan niyo ho kami ngayong gabi sa aming pong paghiwa-hiwalay. Kami po ay makauwi ng ligtas at makarating ho kami, Panginoon, ng masaya na inaalala namin ang inyong salita, Panginoon, ang iyong mga pangako sa aming buhay. Ang lahat na ito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.